Hello mga kapalaboy! Welcome back to my YouTube video. On this video po, ipe-present natin itong 2024 Expander Cross. By the way mga kapalaboy, shoutout nga pala sa mga nirelease ko ngayong January. Hindi pa po tayo nagtatapos ngayong January pero susundan pa po natin yung mga releases natin. Nagpapasalamat po pala ako kay, unang-una, kay Sir Rustico Dimaano na nag-avail sa amin ng Montero GLS Automatic. Then, sunod po kay Ma'am Cherry Mendoza na nag-avail naman po ng 2024 Montero GLS Automatic din po. Then, nag-avail din po sila Sir Johnson Oliva ng Cavite Province ng Montero Black Series. Yun, loaded din po ng mga freebies yun. At sa susunod ng mga videos po namin, ipapakita ko po sa inyo kung ano-ano po yung mga freebies na na-avail po nila sa akin. By the way mga palaboy, itong naka-display po natin, Expander Cross po siya na two-tone quartz white pearl po. Bale naka-black roof po siya at meron po siyang black na roof rail po. No, gustong-gusto ko pong unit na to. Ito dapat yung ipa-purchase namin kaya lang po naubusan po kami ng stock. Kasi napakagandang kulay po talaga na itong quartz white pearl na to. Ayun. By the way, mga kapalaboy, itong features ng Expander Cross natin, naka-ano siya. LED daytime running light. Tapos, equipped na rin po siya ng LED headlamps po. At naka-LED na rin po yung kanyang fog lamps. Ayan. Mga kapalaboy, kung napapansin nyo po, naka third generation na rin po siya. Front dynamic shield design concept po. Ang itsura po niyan, kung napapansin nyo, para na po siyang SUV dahil po sa design ng kanyang bumper po. Napaka-aggressive po tignan ng bumper niyan para na ho siyang mini Montero. So mga palaboy, kaya po siya tinawag na MPV X SUV dahil po sa kanyang design dito sa gilid, meron po siyang flarings po, na slim flarings po yan. Tapos, mga kapalaboy, naka 17-inch two-tone na alloy rims na po siya. Ayan, sa gilid, kung napapansin nyo. Tapos kung mapapansin nyo, hindi na natin kailangan maglagay dito ng stepboard. Kasi sobrang accessible po at madali pong umakyat sa unit na to. Nasa loob na po ako ng unit. Madali lang po umupo sa loob. Ayan. Yung braking system po ng ating Expander Cross, syempre, kagaya rin po siya ng mga ibang expander natin, naka-ventilated disc po yung harapan at yung likuran naman po niya. Naka-drum brakes naman po. Mas effective po yung preno niyan. Mas malakas po mamreno kapag naka-ano tayo. Naka-brake drum po. Tapos, dito naman sa side, mga kapalaboy, keyless operating system na po siya. Pipindutin nyo lang po yung button sa gilid ng mga pintuan or door handle para ho mag-lock and unlock po yung unit. And, kung mapapansin nyo, kapag nilock po natin yung unit ng expander, automatic po, nagtitiklo po yung mga side mirrors po niya. At kung i-unlock naman po natin, magbubuka po siya or magre-retract naman po. Yan po yung kinaganda ng unit na to. So tara, silipin po natin yung loob ng Expander Cross. Hello mga palaboy, eto, nandito tayo ngayon sa loob ng Expander Cross po. Kung napapansin nyo po, naka-leather po yung kanyang mga trims po dito sa dashboard. Naka-leather po yan, tapos naka-carbon finish naman po yung dito, yung inserts naman po sa kanyang dashboard. Yan. Pagdating naman po sa kanyang head unit po or car stereo po, equipped na po siya ng SmartLink display audio. I-connect nyo lang po yung mga Android or yung Apple devices nyo po through data cable po para magamit nyo po yung Apple CarPlay or Android Auto. Ayan. Then, pagdating naman po sa aircon controls po niya, siya, digital climate control aircon controls po. Ito po yung toggle switch para sa fan speed. At ito naman po yung toggle switch naman po para sa kanyang thermostat. Ayan. Then, kung gusto nyo, syempre, lumamig agad yung cabin nyo, pwede nyo naman po pindutin itong max cool para mabilis po siyang lumabig. Mga kapalaboy, etong natin transmission, naka 4-speed, automatic transmission po with overdrive button.
Tapos, equip na rin po siya ng electronic parking brakes with brake auto hold function. Ayan, sobrang daming feature ng ano natin, Expander Cross, mga kapalaboy. Expander Cross natin, equip po siya ng push button engine start. Ayan. So by the way mga kapalaboy, ito, ituturo ko po yung correct way para ho mag-start ng unit. Kasi po may napapanood po ako before. Kung sino man ho yung may garage na yun, kung sino man po yun na nagtuturo na kailangan, pipindutin muna isang beses na hindi nakatapak sa brake para mag-on po and mamatay po yung mga nakailaw na anik-anik daw sa multi-information display natin. Mali po yun. Ako po, mayroon po akong 10-year-old na Mirage hatchback na GLS automatic. 10 years old ba? Mag-11 years na pala, sorry. Mag-11 years na po yung hatchback namin. Ginagawa ko lang po, tinatapakan ko lang po yung kanyang brake, tapos pipindutin lang po yung button para mag-start. Ganun lang po ginagawa ko. So far, wala naman pong nangyaring hindi maganda or nasira sa mga components niya. Sa left side po ng steering wheel, dito po naka-locate po yung buttons para ho sa multi-information display. Pwede nyo magamit, pindutin lang po yung button dito na enter para ho lumabas po yung menu or yung settings po para ho dun sa multi-information display. Kung gusto nyo baguhin po yung natin, yung graphic user interface nung speedometer. Tapos, kung gusto nyo rin po baguhin yung mga setting yan, pwede nyo pindutin yung menu para lumabas po yung mga functions po niya. Then, ito po yung toggle button para po sa menu ng natin, multi-information display. Then, ito naman po yung button para po sa volume. Ito naman po yung button para po dun sa natin, sa head unit. Kung gusto niyo mag FM, AM, radio, USB, pwede niyo pong pindutin to. Ito naman po yung track button. Kung gusto niyo po ilipat ng track or ng station po yung head unit natin. Then, punta naman po tayo sa right side po ng steering wheel. Ito po, yung kulay black po na yan, yan po yung mga buttons para po sa cruise control po. At ito naman po, yung buttons para sa hands-free, yung kulay silver accent po. Yan po yung button para sa hands-free po. And ito po, yung may taong nagsasalita, ito po yung pipindutin nyo para magamit nyo po yung niya, voice command button po. Magagamit natin to mga kapalaboy kung nakakonect po tayo sa Android Auto or sa Apple CarPlay. Kapalaboy, pwede natin adjust yung upuan ng sasakyan. May hatakin lang kayong lever dito sa ilalim para mausog nyo po paatras yung upuan. At itong lever naman po para po sa seat incline po. Yan. Kung gusto nyo incline or adjust yung sandalan, ito po yung hatakin nyo. At meron din po siyang tilt and telescopic function po yung kanyang steering wheel. Hatakin nyo lang po siya palapit sa inyo kung gusto nyo lumapit at itulak palayo. Ayan. Tapos mga kapalaboy, ito po yung kanyang controller para sa side mirrors. At by default po, yung active stability traction control natin, naka-on po yan. Huwag nyo na lang po pipindutin or huwag nyo na lang po siya i-off for safety purpose din po. Mga kapalaboy, yung seat material po ng ating Expander Cross, yan, leather seat po siya. With heat rejection po yan. Kaya hindi po ma-absorb ng unit natin yung init po. Tapos, syempre, kapag naka-leather seat po yung mga upuan, hindi po pwedeng hindi naka-leather material po yung mga sidings po. Ito po, naka-leather po yan. Pati ito, naka-leather po. Mga kapalaboy, tignan nyo naman po kung gaano kalawag yung second row seat. Papakita ko rin po sa inyo kung paano po adjust yung upuan po sa second row po. Pwede nyo po siya ilapit. Ayan, tignan nyo naman po. Malaki pa po yung space natin dito. Tapos, pwede nyo po ilayo. Yan, para medyo mas komportable. Yun. Parehas po sila ng, nung kabilang upuan po, na-adjust po yan. Then, kung may sasakay pong pasahero dito sa likod,
Pwede po natin itumble po yung upuan dito. Fold and tumble po siya. Yan. Papasok po ako sa loob. Tignan nyo kung gaano po siya kaluwag. Yeah. So, nakaupo po ako ngayon dito sa third row seat. At yung kanyang second row seat po, inusog po pa ng sagad dito sa likod po. Ito, medyo komportable pa rin naman. Yung tuhod ko, sakto lang naman po. Hindi pa po siya, bumabangga po siya pero nagagalaw ko pa naman po yung talampakan ko po. Ayan, nagagalaw ko pa naman po. Height ko po pala mga kapalaboy, 5'6" po. At ito, body build, medyo may katabaan. Ayun, 90 kilos na lang. Road to 89 kilos na po ako mga kapalaboy. Anyway, ito po. Ganito po yung ganito po yung itsura kapag nasa likod po ako ng third row seat ng expander. Komportable pa rin. Mga kapalaboy, alam mo ba na pwede nating gawing full flat po yung second row and third row po nito para po magkasya yung twin bed size na mattress po. In case po na mag-brown out po sa lugar nyo, pwede naman po kayo matulog dito sa unit na to. Maglalagay lang po kayo ng mattress dito gaya po ng ginagawa ng iba nating expander owner para ho magamit natin to or ma-optimize po natin. Saka mga kapalaboy, kaya ho may ano tayo, outdoor edition before, kasi po ideal for camping po yung unit na to. Pwede kasi talaga maglagay dito ng twin size bed po na mattress. Ayan. Saka matibay po to. Try natin humiga mga kapalaboy. Dapat yung higa natin yung ulo dito eh. Ayan. So ayan mga kapalaboy. Nakadapa pa ako niyan. Oh. 'Di ba? Pwede ka dito mag-push up. Joke lang. Isa lang kaya ko. Ayun. So mga kapalaboy, kung gusto niyo ng unit na pwede niyo tulugan kapag nag-brown out or gawin yung parang camping tent, ito, maganda po itong expander. Ayan. Kaya sana mag-avail po kayo nito sa amin. So mga kapalaboy, nandito naman po tayo sa likod ng ating expander cross. Integrated po yung kanyang spoiler with third brake lamps at LED naman po yung kanyang mga brake lamps and position lamps po sa likod. Tapos, equipped na rin po siya ng LED na reverse lamp with turn lamps na rin po yan. Tapos mga kapalaboy, yung plate light po ng expander cross natin, naka-LED na po yan na kulay white, kaya sobrang liwanag po ng likod na makikita po yung plaka natin. Yun. Tapos, mga kapalaboy, yung design po ng bumper niya, syempre, para maano po niya, magampanan po niya yung pagiging MPV X SUV. Tingnan niyo po, parang SUV po yung datingan ng bumper niya sa likod. Ganda, di ba? Ang SRP po ng 2024 expander cross natin na two-tone po, 1,338,000. Tapos, kung quartz white pearl naman po yung avail natin, may additional po na 15,000 sa SRP. At yung all-in down payment offer po natin dito, bibigyan ko po kayo ng dalawang option. Option 1, 37,000 po yung down payment. Exclusive lang po ito sa RCBC. Tapos, option 2 naman natin, 73,000 down payment. Other bank approval po yan. Then, mga kapalaboy, magbibigay po ako ng exclusive freebies under in-house bank financing transaction. Umpisahan natin sa deep dish matting, Bosch Europa horn, reverse sensor, door step seal, rear step seal, tapos magbibigay din po ako sa inyo ng dashcam, rain visor, hood emblem, car cover, umbrella, saka keychain. Ayan. So mga kapalaboy, sobrang dami ng freebies natin, di ba? Sana sa akin kayo mag-avail nun, ha? Then, standard freebies. Itong standard freebies natin, bigay po ito ng dealer. Magkakabit po tayo ng 3M tint, matting, basic tools, early warning device, tapos meron po siyang factory rust proofing. Then, sa all-in down payment offer na ino-offer ko po, kasama na po doon yung 3 years LTO registration, 3 years TPL, 1 year comprehensive insurance with acts of God, chattel mortgage fee, at saka may free PMS from first 1,000 up to 20,000, coverage po nun, labor, saka oil filter. Ayan. Yung promo na to, mga kapalaboy, valid lang to hanggang January 31, 2024.
Kaya sana i-avail nyo na po ito sa amin. At sana po kayo yung maging next Mitsubishi client namin. At kung gusto nyo po mag-avail, tawag lang po kayo sa number na naka-indicate dito sa screen. I-message nyo po kami sa aming social media accounts ni Christine Salazar Olimba para po masagot ko po yung mga inquiries nyo at para mabigyan din po namin kayo ng computation po. So sana kayo po yung maging next Mitsubishi client namin.